evening po sa inyong lahat mula dito sa Florida, USA. Maulan po ngayong araw na ito dito sa amin. Kumusta po kayo? Patuloy ko pong pinapanalangin na ang lahat ng mga nakikinig, mga kaibigan at kapamilya ay nasa mabuting kalagayan at laging in good health. 2 gabi na lang po. October na. Siguro'y malamig na dyan sa Baguio. Merry Christmas na rin po dyan sa Pinas. Amoy na ang himig ng Pasko. Binabati ko muli ang lahat ng pastor, mga kaibigan o hindi. Lalo na ang mga makikisig na mga kaibigan kong pastor dyan sa Baguio at sa Mindanao. Lalo na si pastor ng Shalom Saints Ministry, si Pastor Ricky Quinto at ng kanyang pamilya at mga miyembro. Pinabati ko rin si Pastor Edward Ricky Da Silva ng Lamtabong Tribal Community Church sa Lamian, South Cotabato. At sa lahat ng miyembro na rin niya at lalo na sa kanyang pamilya. Ganon din ang walang pagod na si Pastor Jeffrey Jose ng Cool FM. Pinabati ko rin ang aking katropang si Pastor Yeti Rivera, mga tropang City Camp, Club 7882, 83 Life Changers at lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Naku, kung babanggitin ko ang lahat ng mga pangalan ng mga pastor nating mga kaibigan, makakulang na po ang ating oras. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para sa mga bago po dito sa ating programa, ako nga po pala si Silver. Nasa pang-5 week na po tayo sa ating devotional na Why Do I Do What I Don't Want to Do? Excited na ba kayo? Tara na! Umpisahan na nating basahin ang Ephesians chapter 5 verses 15 to 20. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Basahin naman po natin sa Tagalog. Eto na. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpapakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng salmo, himno at ng iba pang mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Naisip mo na ba kung bakit tinawag nilang spirits ang alak? Dahil kapag lasing ka, ibang spirito ang kumukontrol sa iyo. Ganon din sa mga recreational drugs. Habang ikaw ay ganap na responsable para sa lahat ng iyong ginagawa, hindi mo kontrolado kapag ikaw ay lasing o high sa gamot. Sinasabi ng Biblia, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Yan ay sa verse 18 ng ating binasa. Ang lakas po ng kulog sa labas ngayon. Sorry po kung naririnig nyo. But, let's continue. Ang banal na kasulatang ito na nagpapakita ng isang dichotomy o contrast para sa mga mananampalataya, maaring tayo ay kontrolado ng banal na espiritu o tayo ay kontrolado ng ibang espiritu. Ang espiritu ng gin, whiskey, rum, red horse, o bawal na gamot at iba pa.
Alam niyo po, tulad ng ating si Apostle Paul at iba pang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, ako rin ay nakagawa ng maraming bagay na pinagsisisihan ko sa ilalim ng kontrol ng mga ibang spiritong yon. In my own busy days o before Christ o bago si Kristo na mga araw, nagkaroon ako ng mga takot na makabuntis, takot na hugutan ako ng kutsilyo, takot na pagbunutan ako ng baril, takot ako mabugbog, takot mapusasan, at takot na kahit minsan magpalipas ng gabi sa kulungan na dahil sa ibang mga espiritu at ang aking pagpapasakop sa kanila. Mabuti na lang at natakot ako at salamat sa Diyos na hindi ko naranasan ang lahat ng mga iyon. Ngunit maraming beses kong nadanasan ang sumakit ang ulo ko kinabukasan dahil sa hangover. Naranasan kong yakapin ang inodoro dahil sa pagsusuka. Tabi-tabi lang po sa mga kumakain. Sabi ko naman po sa inyo, meron din po akong mga masasamang nakaraan. Purihin ang Diyos na nagbibigay ng second chance at nagpapatawad. Napakalinaw po ng Biblia tungkol sa pagpili sa pagitan ng kontrol ng mga espiritu with small e at ng kontrol ng espiritu with capital E. Para mas malinaw, let me rephrase it. Ang Biblia ay nagbibigay ng karunungan upang malaman natin ang kontrol ng masamang espiritu at ang gabay ng banal na espiritu. Nagulat ako sa kung gaano karaming mga tao ang nagsasabing sila ay mga Kristiyano, ngunit okay sa paglalasing at pagiging high sa gamot. Parang nagtatago sa tanong na, where's the line? Saan ang boundary? O saan ang hangganan? Gusto ko pong maging malinaw. Bagamat sa palagay ko ay hindi lubos na kinukundina ng Biblia ang alak, lubos nitong hinahatulan ang paglalasing. Tinatawag tayong lahat ng banal na espiritu na maging alerto at matino ang pag-iisip. Yan ang linyang dapat tandaan, manatiling matino o sober-minded. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos and fully sober. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating ang ating Panginoong si Hesukristo. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Humanda kayo ang ibig sabihin, and of sober mind, at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Sinabi rin sa 1 Peter chapter 4 verse 7, the end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray. Sa Tagalog, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama. Be alert and be sober at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Ang tanong, mga kaibigan, lalo na sa mga gumagamit at umiinom ng labis na alak, ang paggamit mo ba ng mga substance in any way ay nakakasagabal sa pagiging alerto at sober-minded o pagiging matino ng pag-iisip? Pag-isipan ninyo at gumawa ng desisyon na magbago. Okay ba? Tara, pray na tayo. Father, we praise you for your word. We thank you for reminding us to be sober-minded. We come to you for our weaknesses. Our flesh is weak to do the things you want us to do. Help us to avoid substances that make us lose our mind, that can lead us to sin against you. Help us to not do what you warned us not to do. Help us to fight against any temptation and be alert and of sober mind. I pray that you continue to guide us, to remind us of your word. This is our prayer.
In Jesus' name, Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa sa mga bagay na di natin gaanong maintindihan at maging gabay ang mga ito sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating weekly devotional at ang pang-anim na episode ng ating topic, Why Do I Do What I Don't Want to Do? Next week. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like, i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all!